Habang nagsasagawa ng usal at mga ritual itong si Tadag, halos hindi na mawala sa kanyang isip ang animoy dahan-dahang paglapit ng diwata ng kamatayan. Kung noon, nasisipat niya lamang yun sa malayo, ngayon tila bang nasa bakuran niya na ito at nagmamasid. Walang araw ding hindi nagpaparamdam sa kanya ang nilalang maging sa panaginip. Ayon kay Tadag, paminsan-minsan nakakausap niya ito, subalit bigo siyang makakuha ng anumang impormasyon sa nilalang na yon. Ang labis pang ikinakabahala noon ni Tadag ay ang pamamaraan ng pagsipol nito na para bang dahan-dahan na siya nitong tinatawag sa kabilang buhay. Isang hapon, habang nagmamasid si Tadag sa palayan, muli na naman niyang nasilayan ang nilalang sa itaas ng dahon ng talahib. Nakatayo ito habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita ni Tadag kung papaano mangibabaw ang anino nito sa napakalakas na sinag ng araw. Maya-maya pa, pagsilay niya sa dalawang tabak ng diwata, muli na naman niyang nakita ang may itim nitong labi na dahan-dahang naglilikha ng tunog. Pagngisi nito sa kanya, narinig naman niya yung magwika sa kanyang isipan ng, "Walang nakakatakas sa kamatayan. Humanda ka. Susunod ka na." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon ay ang mabilis na naman itong paglaho. Nang maramdaman ni Tadag na wala na ang presensya nito, doon pa lamang niya nagawang makahinga ng maluwag kahit papaano. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, agad naman niyang tinahak ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng kanyang bahay, nasipat niya si Manong Kamat na nagmamadaling lumalapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, agad naman siya nitong tinitigan habang nagtatanong ng, "Anong nangyari, Tadag? Bakit parang aligaga ka?" "Wala naman ho, Manong Kamat. May iniisip lang ho." Sagot naman dito ni Tadag. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minubuti na lamang niyang ikubli ang mga pangyayari upang maiwasan ang anumang pag-aalala ng kanyang kaibigan. Inaasahan naman niyang walang magagawa ang mga ito sa kanyang sitwasyon, kung kaya't minabuti na lamang niyang wag ng pag-usapan ang tungkol doon. Pakiramdam kasi ni Tadag, parang taning ng kanyang buhay ang diwatang yon. Wala siyang magagawa kundi sumunod at tanging panahon na lamang ang makakapagbigay ng kasagutan sa lahat ng mga nangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay na marinig niya ang inilahad ng matandang albularyo ukol sa mga natuklasan nito sa kanyang lupain. Maya-maya pa, matapos ang pag-uusap nila, agad naman niyang tinipon ang kanyang mga tauhan para maghanap ng kasagutan. "Pasensya ka na, Tadag. Hindi namin kaagad nasabi sa iyo ang tungkol sa mga abwak. Naghahanap kasi kami ng paraan para masugpo ang presensya nila rito, pero sadyang madudulas ang uri nila. Tuwing natutunto namin sila, ramdam naming pumapailalim sila sa lupa. At kapag naman nasa ilalim na sila, may kung anong mahika ang tila bang humaharang sa aming pagramdam." Paliwanag ni Manong Kamat matapos nitong mailahad ang mga nangyayari. Pagtatapat pa nito, ilang araw na din nilang kalbaryo ang tungkol sa mga nilalang na yon na kadalasan naman nilang nakakasalumuha sa kakahuyang bahagi ng kalupaan ni Tadag. Marami na din itong naapektuhang pananim dahil sa kakayahan nitong sumira ng lupain mula sa ilalim. Dagdag pa ni Manong Kamat, ginawa na nila ang lahat ng paraan na alam nila, subalit sadyang wala silang ideya sa mga kakayahan nitong tinatangan. Hindi naman nila maaaring sumpain ang lupa, lalo pat maaapektuhan nito ang kanilang mga pananim na pinaghirapang palakihin.
Matapos namang marinig ni Tadag ang tungkol sa mga nilalang na yon, agad naman niyang tinawag ang mga engkantong nagbabantay sa mga hangganan. Paglitaw ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, isa-isa naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang mga nasilayan. Ayon sa mga anggitay na pinagkakatiwalaan ni Tadag, ilang beses na nilang itinaboy ang mga abwak, subalit dahil sa kakayahan itong dumaan mula sa ilalim ng lupa, kung kaya't bigo silang pigilan yon sa pamamagitan ng puwersa. Pagtatapat pa nito sa kanya, lahat ng mga laman-lupang kaibigan niya ay napaslang na din ng mga nilalang. Yon ang dahilan kung bakit nang tinawag niya ang mga ito, wala nang nagpapakita. Maging ang mga tikbalang, labis-labis ang pagtataka kung bakit nagkaroon ng kakayahan ng mga abwak na dumaan sa ilalim ng lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos bigo silang makahanap ng sagot sa mga katanungang umiikot sa kanilang isipan. Lahat sila, aminadong yon ang unang beses na makarinig ng istorya ukol sa ganoong lahi ng abwak. Manong Kamat, hindi ba't ang kakayahan lang ng abwak ay magpalit anyo bilang ibon at bayawak? Papaano sila nagkaroon ng ganitong abilidad? Nagtatakang tanong ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga na lamang ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi ko din alam, iho. Pero malakas ang kutob ko. Meron ditong kinalaman ang kubang nagnakaw sa bertud mo. Sa katunayan, ilang araw na ding sumasagi sa aking isipan ang ideya kong ito. Sa ngayon, mas mainam na magdoble ingat tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan sila sasalakay sa ating mga bahay. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang paghahanap nila Tadag sa mga abwak. Hindi na niya kayang maikubli ang kanyang galit noong mga araw na yon, lalo pat marami na sa kanilang mga pananim ang dahan-dahan ng natutuyo dahil sa paghiwalay ng mga ugat nito sa lupa. Habang nag-iisip ng malalim itong si Tadag, bigla namang pumasok sa kanyang wisyo ang tungkol sa paggamit ng mga insekto upang manmanan ang mga nilalang. Bagaman alam niyang wala silang ideya sa pugad ng mga ito, nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa isip-isip niya, magagawa nilang matunto ng pugad ng mga abwak sa oras na masundan nila ang isa sa mga ito na gumagalaw sa kanyang lupain. Dahil dito, agad naman niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan. Noon ding mismong araw, nagkaroon sila ng pagpupulong ukol sa nais niyang gawin. Nang magkasundo na ang kanilang grupo, agad naman silang naghiwa-hiwalay alinsunod sa kanyang nais. Pagbalik ng mga ito kinahapunan, dala-dala na nito ang iilan sa mga insektong kanyang pinahuli. Nang masipat naman ni Tadag na malulusog ang dala ng kanyang mga tauhan, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang inilulubog ang mga ulo nito sa tubig na kanyang inusalan. Matapos niya yung gawin, inabisuhan niya ang kanyang mga kasama na kontrolin na ang mga insektong dala nila. Mas mainam kasi na magtulong-tulong sila sa paghahanap ng abwak, lalo pat hindi pa malinaw ang lahi nito sa kanilang grupo. Matapos naman niyang masipatang paglayo ng mga insekto, inabisuhan niya si Manong Kamat na magbantay ng maigi sa buong lugar. Yung mga tauhan naman niya, dahan-dahan ang umuusad papalabas sa kanyang bakuran para makiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, sa hindi inaasahang kaganapan, nakasilay sila ng isang lalaking unti-unting lumulubog sa lupa. Nakatitig ang mga mata nito sa kanila bago yung tuluyang mawala. Nang masipat naman yon ni Tadag, agad naman niya yung sinundan sa pamamagitan ng paglapit dito gamit ang kanyang kabayo. Pagdating niya sa lugar, wala siyang ibang naramdaman kundi ang paggalaw ng lupa. Maya-maya pa,
Nang mawala ang presensya ng abwak, doon din dumating ang kanyang mga kasama na kanina pang nag-aalala sa kanya. Ano ho ang nakita niyo dito, Manong Tadag? Nababahalang tanong ng kanyang kasama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, sinubukan niyang manatiling kalmado. Alam niyang hindi masusolusyonan ang kanilang problema ng pagkataranta, kung kaya't hanggat maaari, kalmado niyang inilahad sa mga ito ang mga bagay na kanyang nasilayan. Matapos naman yung mapag-alaman ng kanyang mga kasama, halos hindi naman makapaniwala ang mga ito sa sinabi niya. Lahat ng kanyang tauhan naging abala sa pag-uusap na parabang nababahala ang mga ito sa nilalang na kanyang nasilayan. Upang hindi na lumaganap ang takot sa kanyang grupo, inabisuhan niya yung manatiling kalmado sa kadahilan ng papalapit na ang tulong na ibibigay sa kanila ng kapitan. 2 taon niya yung hiniling, kaya na may inaasahan niyang magbibigay yun ng dagdag abilidad sa kanyang mga kasama. Nang marinig naman ito ang mga sinabi niya, doon na dahan-dahang tumahimik ang paligid. Pagramdam ni Tadag na kalmado na ang lahat, inabisuhan niya yung bumalik sa kanyang pamamahay. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagtatanong ni Manong Kamat sa kanya ukol sa biyayang matatanggap ng bawat miyembro ng kanilang pangkat. Hindi kasi yun makapaniwala na sa loob ng 2 taon, nagawa na nitong maisakatuparan ang magbibigay sa kanila ng basbas para magtangan ng gabay ng diwata. Tadag, wala naman bang problema sa binabalak mong yan? Paano kung merong hindi karapat-dapat sa aming magtangan? Ano ang mangyayari? Mapaparusahan ba kami? Magkakasakit? O mamamatay? Nababahalang tanong ni Manong Kamat sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad namang napasilay sa kanya si Tadag habang nananatiling tahimik. Sa pagbaling ng paningin nito sa daan, sumagot naman yun kay Manong Kamat ng, "Lahat kayo ay karapat-dapat. Pinili ko kayo, hindi ba? Saksi ang kaptan sa lahat ng paglalakbay nating magkakasama. Siya na din mismo nagsabi sa akin ukol sa planong ito, kaya na may wala kang dapat na ipag-alala." Matapos naman yung marinig ni Manong Kamat, tumawa lang naman ito na parabang nasisiyahan sa kanyang naging kasagutan. Pagbalik nila sa kanyang tahanan, agad naman nilang sinarado ang mga bintana at pintong nakabukas para makapagpahinga na ang kanilang grupo. Minabuti na din nilang wag na munang isipin ng mga abwak sa kadahilan ng wala pa naman yung ginagawang masama sa kanila maliban sa pamimeste sa kanilang mga pananim. Kinaumagahan, ganun pa rin ang nangyari. Naghanda sila Tatag sa pag-aani at sa pagtatanim ng iilang parte ng kanyang lupain na merong bakanting espasyo. Marami naman noong magsasakang nagtutulong-tulong kung kaya't hindi naging mahirap sa kanila ang gawain yon. Habang abala siya sa pagbabantay, meron siyang nasipat na isang matandang magsasaka sa palayan na animoy merong ginagawang kakaiba. Sa lahat kasi ng mga tauhan niyang nagtatanim roon, ito lamang ang bukod tangi. Imbis kasi na padiretso ang tanim nito, paatras ito. Wala rin sa ayos ang pagkakasalansa ng mga palay, kung kaya't nagdesisyon siyang manmana ng matanda. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatimang kasalukuyan itong ginagawa, personal niya na yung nilapitan para kausapin. Habang binabagtas niya ang daan papalapit sa matanda, agad naman siyang sinamahan ni Manong Kamat, gawa ng nakakaramdam din ito ng kakaiba sa lugar. Yung mga tauhan naman niya, mas lalong humigpit sa mga magsasakang nagtatrabaho, gawa ng nararamdaman din ng mga ito ang kakaibang kinikilos ng matandang albularyo. Sa paglapit naman nila sa kanyang tauhan, agad naman niya yung nasipat na nakatayo lamang sa gitna ng palayan habang patuloy silang pinagmamasdan.
Nang medyo magkaharap na sila, walang pagdadalawang isip namang ipinaramdam ni Tadag dito ang kanyang presensya na siyang naging sanhi upang mapaghalpak sa tawa ang matanda. Maya-maya pa, pagsilay niya ditong naglalakad papalapit sa kanila, agad naman silang tumigil habang dahan-dahang inihahanda ang kanilang mga armas. Nang ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, nasipat nila ang pagngisi ng matanda habang hinahawi ang mahaba nitong kulay itim na balbas. Ano ho ang kailangan ninyo, Manong Tadag? May papagawa pa ba kayo sa akin bukod sa pagtatanim dito? Wika ng matanda habang idinidikit nito ang kanyang magkabilang daliri. Nang marinig naman ito ni Tadag, may katiting na pangamba at takot sa nilalang na yon ay wala siyang ipinakita. Pagbaba niya sa kalabaw na sinasakyan nila, agad naman niyang tinanggal ang kanyang salakot habang seryosong sumasagot dito ng, "Alam mo kung bakit kami naparito? Tama ba ako? Abwak?" Matapos naman yung marinig ni Manong Kamat, hindi na yun nag-alangan pang bumunot ng kanyang tabak. Bagaman marami ang saksi sa lugar, wala na silang pagpipilian sapagkat yun lamang ang nag-iisa nilang pagkakataon para makadakip ng nilalang na patuloy na pumipeste sa lupaing kanilang pinapangalagaan. Ngunit bago pa man makalapit dito ang matandang albularyo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung maglaho na lamang na parang bula. Halos kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ng isang uwak na merong hindi pangkaraniwang sukat. Sinubukan pa nila yung hulihin pero dahil sa bilis nito, hindi na nila yon naabutan. Sa pagkawala ng nilalang na yon, lahat ng mga magsasakang malapit lang sa kanila ay hindi maiwasang mangamba. Alam naman ng mga itong may kasama sila roong mga aswang pero hindi nila inakala na ang isa sa mga ito ay nasa katauhan ng matandang yon. Para naman hindi na mag-alala ng husto ang mga trabahador niya, inabisuhan niya yung bumisita sa kanyang bahay pagkatapos nilang magtrabaho. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang umalis sa lugar na yon upang tuntunin ang pinuntahan ng abwak. Sa pagbalik nila Tadag sa kanyang bahay, dali-dali naman silang nagsagawa ng ritual. Simple lamang ang ritual na kanilang ginawa, subalit sobrang epektibo nito kung pagtuntun lamang ang usapan. Ayon kay Tadag, dadalawang sangkap lamang ang kinakailangan sa ritual, at yon ay ang ugat ng lakad bulan at isang basong tubig na nanggaling sa batis. Simpleng sangkap lamang ang mga ito, pero magkakatalo sa gagamiting usal ng may alam sa aral. Habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga itong si Tadag, nananatiling nakikiramdam lang naman sa paligid si Manong Kamat. Pagpasok ng isa nilang kasama, inabisuhan niya yung pabantayan ng maigi ang lugar nila. Labis kasing nababahala noon ang matanda, lalo pat kayang magpalit anyo ng mga abwak sa kabila ng nakakapasong sikat ng araw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ni Manong Kamat na unti-unti nang dumidikit ang mga ugat, agad naman niya yung pinagmasdan ng maigi. Sa isang segundong pagkurap ng kanyang mga mata, ay hindi niya ginawa para naman kahit papaano magawa niyang malaman ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, matapos nilang matunto ng kinaroroonan ng abwak, dali-dali naman silang lumabas ng bahay para hanapin ang mga tauhan ni Tadag. Pagkumpul ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, inabisuhan naman nila yung maghanda dahil aalis sila noong umagang yon. Habang abala ang mga tauhan niya sa pagkuha ng mga armas nito, siya naman maiging kinausap ang mga engkantong may iwang magbabantay sa kanyang bahay.
Naging kampante naman siyang ibigay sa mga kaibigan niyang nilalang ang pamamahala sa mga magsasaka, lalo pat ilang beses na din yung naging trabaho ng diwata niyang katiwala. Paglitaw ng bata at dalawang makisig na lalaki sa kanyang harapan, agad naman yung tumungo sa labas para sundin ang kanyang utos. Mga kaibigan, kayo na munang bahala rito. Diskarte nyo na kung paano nyo sila pasasahurin ngayong araw. Abisuhan nyo rin ang inyong mga kapatid. Pag-igtingin ang pagbabantay sa mga hangganan upang hindi kayo masalisihan. Wika ni Tadag sa mga kaibigan niyang engkantong nagbalat kayo bilang tao. Makakaasa ho kayo, Manong Tadag. Sige ho, mauna na kami. Sagot naman sa kanya ng diwatang nag-anyong bata. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang binagtas ang daan panorte. Habang naglalakbay ang kanilang pangkat, maya't maya naman ang pagsilay ni Tadag sa garapon niyang hawak-hawak upang masigurong tinatahak nila ang tamang daan. Makalipas pa ang ilang oras, narating nila ang isang lugar na medyo malapit sa paanan ng bundok. Purong kakahuyan ang paligid nito at nasisiguro noon ni Tadag na hindi pa yun nakakalabas sa hangganan ng kanyang teritoryo. Matagal na niyang hindi pinapakialaman ang lugar na yon sa kadahilan ng pakiramdam niya meron doong nagkukubling isang mabigat na presensya. May balak naman siyang linisin ito pero dahil sa dami ng kanilang ginagawa kung kaya't hindi niya na yun napagtuunan ng pansin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nagpasya na silang pasukin ang lugar. Pagdaan nila sa bukana ng kakahuyan, lahat sila na natiling tahimik habang seryosong nakikiramdam at nagmamasid. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan ng kanilang grupo nang makarinig sila ng kakaibang atungal na animoy umiikot sa buong lugar. Hindi naman sila nagpasindak doon, kaya na may patuloy pa rin nilang tinatahak ang daan patungo sa pinakagitna nitong bahagi. Sa pagdating nila sa lugar na tinutukoy ng garapon, doon bumungad sa kanila ang 5 kubo na animoy matagal na doong nakatayo. Sa loob ng mga kubo, nasipat nila ang mga batang nagmamasid sa mga bintana. Sinubukan nila yung kausapin pero tila bang mga bingi ang mga ito. Dahil sa sitwasyong kanilang kinakaharap, kung kaya't agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Pagtarak ng kalasag ng kanyang mga tauhan sa lupa, doon nila nasilayan ang iilang mga taong naglalakad galing sa likurang bahagi ng mga kubo. Nanlilisik ang mga mata nito at parabang hindi yun nasisiyahan sa kanilang pagbisita. Matapos humarap ng mga nilalang sa kanila, mahinahong kinausap naman yun nila Tadag upang magawa din nilang malaman ang panig ng mga ito. Hanggat maaari, dinadaan nila sa mapayapang usapan ang mga pangyayari upang masigurong wala silang magagawang mali. Hindi naman kasi makitid ang utak ng grupo nila Tadag na basta na lamang pumatay sa oras na makasilay sila ng mga nilalang na merong masamang presensya. Mga kaibigan, hindi naman sa nagagalit ako dahil dito kayo tumira. Ang sakin lang, masyado na kasi kayo nakakaapekto sa aming hanap buhay. Pwede bang lumipat na lang kayo ng lugar? Sumang-ayon lang kayo, wala na tayong pag-uusapan dito. Wika ni Tadag sa pamilya ng mga abwak. Nang marinig naman ng mga abwak ang kanyang sinabi, nasipat nila ang pag-aangil ng iilan nitong kasama. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, lalo pat kitang-kita nila Tadag ang pagiging kalmado ng pinakapinuno ng pamilya nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila nasilayan ang lalaking may mahabang balbas na animoy pinapaatras ang iilan sa kadugo nito. Pagsilay naman ng lalaking yun sa kanila, agad naman yung sumagot ng, Sino ka para magdikta sa amin kung saan namin gustong manirahan? Nasisiguro mo bang sayo ito?
Papaano mo nasabing ikaw ang nagmamay-ari sa lupaing ito? Titulong pinanghahawakan mo? Pasensya ka na. Hindi kami kumikilala sa mga ganyang kasulatan. Kasabay ng pagwika ng nilalang, ay ang pagsilay naman nila Tadag sa mga kasama nitong animoy dahan-dahang nagpapalit ng kanilang mga anyo. Nag-umpisa na ding lumubog sa lupa ang kalahati ng mga katawan nito, indikasyon na malapit na yung umatake sa kanilang grupo. Dahil dito, agad namang napaluhod ang kanyang mga tauhang nasa unahang hanay para paghandaan ang pag-atake ng mga abwak. Sila Tadag at Manong Kamat naman, minabuting pakiramdaman ang kanilang likuran, gawa ng wala silang ideya kung saan unang lilitaw ang kanilang mga kalaban.